3, 2, 1. Welcome po sa ating YouTube channel, King Scott TV. At dito tayo ngayon sa ating pagtuturo. Ang gagawin natin ngayon ay mag-repair tayo ng t-shirt na napakalaki. Ayan, ito. Binalansi ko na dito, pinarehas ko na sa kabila, pero pagdating dito inila ko sa kabila. Ayan, napakalaki, sobrang lapad. So pati manggas nito, kung ating bilahin yan, kabuuhan yan, yung manggas, mahaba. Yan, mahaba ang manggas. Pero kung ating pantayin ang kanyang balikat, magkaparehas lang sila. So ayaw nang mayari kasi mahaba daw masyado yung manggas, kaya pinapabawasan niya yung manggas pati katawan. Kasi yan dito, yan, mahaba siya. Yan, mahaba siya ng nasa mga kulang-kulang 2 inches yung haba. So sa katawan, ganon din, mahigit 2 inches yung lapad. Tatanggalin natin. So wala tayong ibang pinaka-paraan dito kundi kakalasin ito. So ang aking ituturo ngayon, unang-unang ipakita ay ang pagkalas, kung paano natin, saan tayo banda magkalas. So dito tayo ngayon magkakalas. Ang pagkalas natin ay ito, manggas, tanggalin natin itong manggas. Itong manggas, tanggalin natin ito. Tulad nito, may tahi ito. Yan, ganyan. At tingnan natin kung nakakadina ba ito. Ayan. Pagka nakakadina, maganda, madali lang tastasin. Pero kung hindi ito nakakadina, medyo matagal-tagal ito. Lahi-lahi natin isa-isa. Ito. Tingnan natin. Buka natin yun. Kung nakakadina ba. Mahirap kasi parehas yung kulay. Mahirap ma-identify agad. Mahalagang malalaman kasi kung repair lang tayo ng repair, putol tayo kung saan tayo banda kukuha lang, saan banda puputol, hindi natin ma-meet yung pinaka-target natin talaga na magandang pagkabawas. Pero kung kalasin natin ito, kumbaga sa pagtatrabaho kasi kailangan hindi tayo tamad magkalas, kasi isa sa mga magpapahirap sa isang magre-repair yung hindi ka masipag magkalas, yung tamad magkalas. Kaya kailangan sa pagkakalas ay tayo, masipag tayong magkalas para makita natin yung resulta talaga. Ito, kadina pala, ayun, nahila na. Yan, nahila na natin. Sa kabila hindi, putol. Ito yung pagkakalas natin. Kailangan makita ninyo to kung paano natin
kalasin. Ihiwalay natin talaga ito. Di kagaya ng umpisahan natin ang pagtahi sa baba, tapos puputuli na lang yung haba ng manggas, ng dulo. Hindi ganun, pangit pa yun. Ang maganda yung pag nakita ba sa may-ari yung ba, para bang parang walang nagalaw. Kumbaga, kinuha natin yung dapat alisin. Yun ang maganda sa pagre-repair, yung pinag-isipan talaga, hindi yung basta-basta na lang tirahin ng tirahin. Ayan, natanggal na natin yung tahi, kadena niya. May tapping kasi, may 1/4, ayan o, may tapping na 1/4 o, 1/4 ang lapad o. Ayan ang tinanggal natin. Katapos nyan, ano yun natin, baliktarin natin to para makita natin, kasi kailangan natin itong maihiwalay yung manggas sa katawan. Gamitan natin ng matalas na gunting para sinulid lang talaga ang mapuputol, hindi mapadamay yung tila. Kasi kung puro-puro lang ating gunting, pagka ating inano yan, ginupit siya, yung baga hiniwa, nadadamay yung nadadamay ang tila. So ang gagawin natin para hindi siya nababanat, putulin natin ito talaga. Wala kasi dito ang aking pangkalas talaga na yung pantuhog, yung repair kung tawagin nila, pang tastas. Ito, nipper lang yung aking ginagamit, pero ano natin, putulin natin, isa-isahin natin. Pagtiyagaan natin ng medyo matagal siyang baga, tiyagaan lang to eh. Kasi pag hindi tayo matyagaan nito magtrabaho, hindi natin to mabigyan ng magandang resulta. Pero kung matyaga tayo magkalas, katulad nito, ito eh, tawag nito, 4 threads ang ginamit, tapos tinapingan pa ng 1/4. So matibay siya. Mabuti nakalas natin yung 1/4, nakadina siya, hindi siya lock stage. Kaya dito na naman tayo ngayon sa overlock niya. Yung overlock niya 4 threads. Kaya kailangan natin itong paghiwalayin, kasi kung hilahin mo ito ng hilahin, nababanat ito, lumuluag lalo yung tila. So kailangan nating dahan-dahan, tiyaga nga kung tawagin, na hindi siya mababanat. So isa-isahin natin, tanggalin talaga to. Pakita ko lang sa inyo ito kung paano magkalas, hindi yung basta-basta kalas lang ng kalas na nagkandabanat na yung tela, lumuluag. Maganda yung yung pagkalas na dahan-dahan lang, kasi maganda yung resulta. Pagkamat medyo may katagalan, may kahirapan magkalas, pero tiyaga lang, kumbaga. Huwag nating madaliin masyado, kasi kanon din yan, matatapos din naman to. Ang importante, pag kinuha ng may-ari, satisfy siya sa resulta ng ating ginagawa, at magpabalik-balik kasi yun, mga kapadyak, pagka nakita nila na maayos ang ating paggawa, hindi lang sa isang bisis, 2 bisis, marami tuwing magpaparepair siya, siya, pabalik-balik sa iyo. Ito po ang ating trabaho ay pangit. Ako, mamamalita pa yon. Pangit tayo magtrabaho, mas mawawalaan tayo ng customer. Kumbaga, ayusin natin to pag trabaho, dahil dito sa mga customer natin na nagpabalik-balik, ay dito tayo kumikita. Hindi yung mag-isip lang tayo na kumita tayo ngayon, bukas wala na. O ang customer natin, pag lagi tayong sira,
darating yung panahon, wala nang pupunta sa'yo, iiwas-iwasan ka pa. Yung tiyaga, talaga sipag at tiyaga sa trabaho, mahalagang kapital yun. Mahalagang gawain yun para tayo ay magtiyagang magkalas, kahit medyo mahirap, mabagal. Pero ito ay napakaganda, napaka-importante sa isang nagtatrabaho na may sipag at tiyaga. Dahil kung wala tayong sipag at tiyaga nito, ay tatama rin ka ganito, tatama rin ka nito, hiwa-hiwain mo na to. Nagkasanda sira-sira. Magiging pangit ang resulta ng ating trabaho. Ito yung aking laging habilin sa mga magre-repair, lagi pakiusap na ayusin natin ang ating pagtrabaho para ang ating mga customer ay magpabalik-balik. Kasi diyan lang naman tayo kumikita sa ating mga customer. Kung balasubasi natin yan, wala tayong customer. Sino nawawalaan? Hindi naman sila. Pwede naman silang mamili, may option sila tayo, wala na tayo. Kasi nakilala nila na ganun tayo magtrabaho, balasubas. Wala talaga tayong magagawa. Kundi nganga, kumbaga tawagin mga Tagalog pa, nganga, wala talaga. Ito mga kapadyak, malapit na naman tayong dinadaan lang natin sa kwento-kwentuhan to. Pero napaka-importanteng bagay itong ating ginagawa na magtiyaga tayo, sipag at tiyaga sa ating pagkakalas. Pagka naputol na natin lahat yan, ano na yan Tapos, makuha na natin yan siya. Ito. Umpisa lang naman yan. Pag naputol natin yan lahat, yan. Ano pa doon? Makakadina pa ito. Bukod doon sa portraits, may kadina. In-overlock lang siya ng portraits, pero meron pa na siyang meron pa siyang tahing tawag nito, kadina. Kasi single na kadina. Matibay na t-shirt ito. Engineer kasi ang may-ari nito ito ay magpapagawa dito sa akin, ito magpapagawa. Kahit na hindi ako magpapakita sa kanya ng matagal kami hindi magkita, nihintay ako magbubukas talaga. Kasi sa akin nagpaparepair. Pag nagpangkita kami, ayan. Ito. Ayan natanggal na natin yung overlock. May kadina pa. Single ito ngayon yung ating tatanggalin na naman. Madali lang ito dahil kadina. Pag natanggal na natin yan, ang kadina na yan, wala nang yan. Iwalay na yan siya. Medyo lang. Kumbaga tiisan. Pagtitimpi, kapital dito din. Hindi ka mabubugnot sa ginagawa mo. Yan. Kasi masila na trabaho to Kaya maraming magre-repair na nire-rekta-rekta lang nila yan. Kasi kaya ko nasabi na marami nagre-repair na nirekta-rekta lang dahil marami akong na-repair na buhat na sa isang repair, nanggagaling na sa isang repair. At yun nga, siguro tamad magkalas. Yung iba pa nga dinudubli-dubli lang ng pasada, ayaw pang bawasan. Nagkukos tuloy ng pagkukulubot-kulubot, nag-alon-alon, may mga iba nagbukol-bukol. Dito kailangan talaga kung paano ginawa ng factory ito. Alisin natin yung labis na sumusobra dito at ibalik natin sa parehas na pagkagawa ng original. Ngayon sinasabi bang back to original ang kalagayan.
Pero doon sa tahi, mga kadena ito, hindi natin, mga lock stitch lang ang gamit at overlock lang ang gamit din natin. Wala tayong kadena, hindi kadena. Yan. Lilinisan natin ito dahil ang balikat nito ay halos magkasing laki lang. Mamaya pag nalatag natin ito, makikita natin kung gaano ka lapad ang tatapyasin natin dito. Yan, ano po na yan. Ito naman tayo sa kabila. Ano natin to? Tanggalin na naman natin itong kadena. Kadena lang to, pero dahil ngayon magkakulay, halos hindi makita ang halos hindi makita natin kung saan na yung dulo. Ang buti na tagpuan na naman natin. Yan. Ihilahin na lang kasi kadena eh. Yan ang kagandahan sa medyo nakakalamang tayo pagka kadena yung ating kinakalas. Tibay na t-shirt to eh. Ay, polo shirt ito. Tibay. Yung tahi niya ba, dobling talaga, matibay. Single machine muna, pagkatapos chain machine, tapos tinoverlock siya ng 4 threads, tapos pinatungan na naman ng 1/4. Kaya matibay talaga. Kaya kung hindi ka magtiyaga dito magkalas, tamad ka, resulta nito talaga wala sa ayos. Tapyas ka lang ng tapyas eh. Kaya kung may konsensya din tayo, unang umiiral sa pag-repair yung konsensya talaga. Makukonsensya ka sa bayad ng nagpapa-repair at makukonsensya ka sa gawa mo pagka hindi maganda. Kawawa naman yung nagpapagawa. Yung iba kasi magpapagawa, hindi na magrereklamo kahit nakita nilang pangit ang pagtatrabaho, hindi na sila nagrereklamo, ayaw ng gulo eh. Kasi marami akong mga na-encuentro mga customer na ganyan na pumupunta sa akin, dala-dala yung mga hindi nila nagustuhang pagawa. Sabi ko, bakit hindi mo binalik? Yun nga, ayaw na nila ng argumento pa. Kaya importante talaga mga kapadyak sa ating ginagawa sipag, tiyaga, may konsensya. Kasi pag wala tayong konsensya, hindi rin naman sila nawawalaan, tayo din naman pagka hindi na tayo tinatangkilik sa ating trabaho. Tayo din ang nawawalaan talaga. Mahalaga talaga yung konsensya.
Oh. Dito biro na isa-isahin mong ano eh. Putulin para lang makalas. Malapit na. Ting tiyaga lang yan eh. Pag kalas ko na to, ano na naman natin, sukatan na naman natin. At tingnan muna natin kung gaano masyado bang malaki ang matatanggal sa balikat o wala na ba. Salamat tayo kung ang balikat nito ay eksakto lang siya. Kumbaga sa manggas na lang tayo talaga magtatabas. At saka sa katawan, yung balikat niya hindi na. Medyo nabawas-bawasan ang ating trabaho. Pero kung kailangan ako kahit na 1 inch yan na lumabis ang balikat, tinatapyas ko yan. Para yung require talaga niya na sukat, nagpadala ng sukatan, nagpadala ng gayahan, masusunod natin kasi pag ipatong-patong niya yan, nagtitingnan niya kung nasunod ba talaga, tapos hindi natin nakuha, bubulong-bulong pa yan. Yan. Na natin yung kadina. Importante matanggal ang kadina para yung ating pagka kalas ay ano, mabuti, maganda siya. Yan o. Hindi ba siya nababanat? Importante kasi maingatan na huwag mabanat yung tela. Yan. Napahiwalay na natin. Yan o. So, ayan na natin. I-match natin. Yan. Yung balikat, ano ba? Oh. Mahigi ito kasi ang balikat niya ay ano lang, okay lang. So, dito talaga tayo sa katawan. Napakalaki, sobrang laki, oh. Yan. Yan ang labis ng katawan niya. Ayan ang tatapyasin natin. So, kailangan magbawas tayo dyan, magkabilaan. Tapos, pagdating naman dito sa manggas, ayan ang manggas. Kung ating kumpara, yan o. Yan siya. Labis yan ang malaki. 2 inches. Kaya tatapyasin din natin yan. Puputulin din natin yan dito. Pati dito sa baba. Kasi ang armhole nito ay ano lang oh. Yan. Mali ito. Sobrang laki. So putol tayo dito. Putol tayo dito. Yan. Putol tayo dito. Para
ililiit siya para makuha natin ang sukat. Sa itong sukat dito, yan, ganyan. Yan, halos parehas lang. So, wala tayong gagalawin dyan sa haba. Hindi ang tatapyasin natin dito. Ito. Isa pa mga kapadyak ito. Itong lock stitch niya dito, kakalasin din natin to para lumapat siya ng maigi. Yan, ingatan na huwag masira din pagka ano yan. Kasi baka magupit yung tila. Lapat na siya. Pwede na tayo magbawas dyan. Hindi dito. So, ano natin to? Sukatan natin. Susukat tayo ngayon. Kasi atin siyang guhitan para matahi. So, ang ating katawan ay ito lang kalapad. Yan. Ay 21 and a half. 21 and a half tayo. Yan lapad ng katawan. So, ganito ang pagtrabaho niyan mga kapatsak. Kasi maraming nagtatanong sa sa akin kung paano daw mag-resize ng t-shirt, puro shirt, mga ganun. Lapat lang natin ng maigi ito mga kapadyak. Lapat lang natin ng maigi. Yan. Oh, sudan lakil, sudan law-law ng balikat. Susukatin natin siya sukatin natin yung 21 and a half. Buhat doon sa may tahi, sa overlap, hanggang dito din sa kabilang overlap. Sukat tayo ng 21 and a half. Ang 21 and a half ay ito. So, mayroon akong puti na tailored sock para kitang-kita natin. Ayan. Yan yung ating tatapyasin dito banda. Para magkabilaan tayo ng bawas, hahatiin natin yan. So, mayroon tayong 3 inches na tatanggalin. Yan 3 inches. So, 1 and a half dito sa kabila, 1 and a half din dito sa kabila para parehas nababawasan ng tagwa 1 and a half. Kasi 3 inches Hatiin natin yung 3 inches, 1 and a half. 1 and a half inches sa kabila, 1 and a half din dito. So, ganito ang paggawa natin. Yan. Yung 3 inches, tiklop natin. Tiin natin siya dyan. Yan. Dito sa kabila din, ganun din. 1 and a half din. Yan. Dahil ay ito ay lang ito. Dahil ay pulo ito. Pulo shirt na panglalaki. Walang kurbada ito. Tuwid lang ito mga kapadyak. Mga katabas, mga kamananahin, tuwid lang ito. Yan. So, kailangan natin ituwid lang din yan. Pagkatapos ng maituwid natin yan, saka natin siya dito. Kung anong lapad ng bawas natin doon, siya din lapad dito. Kasi magkaparehas lang yan siya Yan. Halos malapad pa nga dito. So, siya din yung lapad ibabawas natin dito sa baba. Hindi kaya sukatan na lang natin ito para sigurado tayo. Parang to 23 and a half. So 23 and a half. So bawas tayo dito sa kabila ng medyo makitid to Magbabawas tayo ng 1 inch lang sa kabila.
1 inch sa kabila, 1 inch din sa kabila. So ganon tayo, tapos ituwid lang natin. Dito din sa kabila, guhita ano natin dito, 1 inch din dito. Tayo magbabawa sa gilid. Yan. So, guhitan lang. Gamitin natin yung ating eskwala. Yan. At mayroon itong slit na 1 3/4. So lagyan din natin ito ng slit. Hanggang dito lang tayo. Si slit na ang dulo nito. So ganoon din sa kabila. Guhitan din natin. Tuwid lang natin to. Lapat lang natin ng maigi para balansi yung pagkabawas natin. Malaki kasi tiyan ang may-ari nito kaya ano siya, pusunin siya medyo bumibi ang bud na babanat dito. Ganyan lang. Sukatan natin ng 1 3/4. Ito yung hanggang dito lang ang tahi natin sa 1 3/4 na yan. Buhat dito papunta sa taas. So ganun din sa kabila, buhat dito papunta din sa kanan. So yan yung itsura. Yan yung tatahiin natin mamaya. Yan, ganyan. Yan. Yan ang itsura. Yan tayo magbawas. Kinuha natin yung kabuuan. Pagkatapos hinati ang lapis para kabilaan tanggal, kabila tanggal din. Dito wala na tayong problema dito kaya parehas lang. Ating problema ngayon dito na naman. So yung manggas na may haba na kwan, ang haba ay 9. So suka tayo ngayon ng 9. Yung 9. Yan yung puputulin natin. 9. Tapos ang manggas ay ang armhole ay 10. Yan. Yan ang armhole niya. So yan. Yung kilikili niya ay haba ng kilikili ay 6.5 mahigit. Ito ano na to? 5 nga lang ito. Hindi na to. Wala na tayo maano dyan ha. Hanggang diyan lang. Pagkatapos ay yan o. Kuha na natin yung 10 na na hanggang dito. Yung 10 sukat ng armhole. So yan yung ating tatapyasin. Yan natin tatapyasin. Kurbahan natin ito. Yan, ganyan. Yan.
Tapos ganyan. Palihog ko sa pangkorba. Yan. Lagyan natin ng allowance to kasi ito yung haba niya. 9 inches yung haba niya. Lagyan natin ng allowance. Half inch sewing allowance. Ito yung pangkorba natin sa manggas. So, yan, ganyan yan. Tanggal na natin ang ano dyan. So, para naman magupit yan, alisin muna natin itong ano para lumapat siya. Yan siya. Ganyan yan. Yan. Pagsabayin natin yan guys ng gupit. Nalapat lang natin ng maigi. Yan. Ang paggupit niyan mga kapadyak, kasabay-sabay parehas. Yan, ganyan o. Tingnan natin kung wala bang naglupi-lupi sa ilalim. Kasi pag mayroon, magpantay yan. Yan, ganyan o. Bye. Paggupit. Tapos ito, magbibigay lang tayo ng allowance pang tahi. Mga tray, mga ganyan. Sakto naman sa dulo eh. Dito lang tayo hanggang ganyan. Tapyasin lang natin yung labis para matanggal na natin yung ano, sobra niya. So, ganon din sa katawan. Pero ito, nating tinanggalan natin yung sobra. Sa katawan, bago natin tapyasin yan, kailangan pasadahan muna natin, tahiin muna natin dito. Ang kabila din, tatahiin natin. Pag natay na, saka na natin siya putulan. Saka na natin i-trim, tanggalin yung sobra. Pagkatapos, i-overlock. Saka natin ikakabit muli yung manggas, kasi gagawin din natin, tatahiin natin yung manggas. Saka natin ikakabit. So, yun ang ating proseso o paraan sa ating pagre-repair para mapananatiling maganda pa rin yung resulta. Hindi yung basta ng kalas tulad ng sinasabi ko kanina na hindi tayo basta-basta magkakalas ng magkakalas o magtatahi ng magtatahi, kundi kakalasin, pag-aralan ng mabuti kung alin dapat ang tatanggalin para yung resulta ng ating ginagawa ay maganda pa rin. So pagka natahi ko ito, saka ko makita ko sa inyo yung pagtatahi hanggang sa mabuo ito.
para makita niyo yung resulta. Kung gaano ka ganda pa rin, maganda pa rin yung resulta. Dalawa kasi ito. Mayroon pang isa. Milwaukee. Ang brand dito ay Gildan. Mga branded nga ito na mga ano eh. Mga t-shirt, polo shirt, tsaka t-shirt. Maganda to. Siyempre, engineer ang may-ari. Suot, mga branded ang mga suot. Yan. Ito, isa sa mga kakalasin natin din ito. Yan. Dalawa yan. At yan. Pag natapos ko lahat yan, makikita ninyo ang kabuuan nito na mga pagtuturo. So, para sa mga gustong matutong mag-repair, tiyaga, sipag at ano lang, yung konsensya sa ginagawa para mapanatiling maganda yung ating trabaho. So, tuloy na natin mga katsak ang ating gagawing re-repair. Ito na yung ginuhitan natin kanina at ito ngayon atin na itong tatahiin. Ano lang natin, lapat lang natin ng maigi. Yan, ito na yun. Mahimasin na natin sa ilalim dahil may lubo-lubo yan eh. Makaiwas na sa mga maglulubo-lubo. Kunting himas. Putulin natin. Tira lang tayo ng allowance, mga half inch. Kahit mga 3/8, mga ganon. Kasi malapad na rin yung half inch. Yan natin ang allowance. Dito, palapad na tayo dito. Sa mga half inch na talaga. Kasi ang ating lupi para sa ating slit. May slit tayo eh. Yan o. Yan o, may slit tayo. Kabila, ganun din. Natin, tirahan natin ang pangalawan sa tayo para sa lupit. At pagdating dito, kahit mga 3/8 na lang ang ating patitira. Walang problema, malapad na ngayon. Kasi sa t-shirt talaga, maliit lang, halos 1/4 na yun nila. Allowance. Ayan. Tapos na natin. Ito yung slit. Ito namang ating manggas. Ito yung ating matahihin. Dahil binawasan natin ito kanina. Ayan. Din yun dito sa kabilang tayo. Lubungin na natin para pareha sila ng allowance ng papakain.
Edging na natin. Lagyan muna natin ang tanda. Gitna to, gitna. Kitihan natin. Para pagkabit natin sa mangga, hindi tayo mahihirapan maghanap-hanap. Edging na natin. Pag-eating natin dito, yung islet, unahin natin. Unahin natin eatingan. Ayan o. Unahin natin ang eatingan ng islet. Adian lang. Ito din sa kapila, ganun din. Natin itingan ng buo mula dito sa islet. Tataas tayo ng mga 1.5. Dito sa kabila itingan natin ang unang islet. Natin itingan ng abuhan. Pag isa ganun ang baba, huwag sa islet, mga 1.5 tapo. Yan. Basta tayo dyan. At itong natin, manggas, ilak natin ito para matibay, ganda. Yung paling niya, ang subo natin sa edging ay ganyan. So, ganon din natin pag lock, dito tayo mag-lock sa ilalim. Dito. Yan na. Ganon din dito sa kabila. Ilang subo natin dito ay paganyan. Ganon lang tayo. Yan. Para hindi tayo marung side. Hindi lagi tayo naka-right side. Yan. Tapos itong ating islet, lupihan natin ito. Pero bago natin ito lupihan, ito muna natin para hindi sasabog itong ating edging. Lock stitch muna natin.
stitch muna tayo. So, sabay patihaya, ganyan, lupian natin mga 1/4. Buat sa gilid ng ato, mga 1/4 lang. Kaya tayo. Hanggang sa may tingal o islet, kahihin natin, matrasa natin para matibay yung ating islet. At baba tayo. Yun yung ating slip. Yan o. Ganyan. Ganyan na. Ganyan yun siya. Meron din dito sa kabila. Ating gagawin. Yan muna natin to para yung ating isasabo yung ijing natin. Iba yung ijing. Sabay lagyan natin para lupian naman natin. 1/4. Dating dyan sa mga slit ko baba ulit. May edging na. Meron ng slit. So, pagkabit na naman tayo. Kabit ng manggas. Yan, pinaka-sintro na to eh. Itong ating ano nito, pinaka-sintro ito. So, ano lang natin, atin lang siyang pikitihan ng konti para kabit na natin itong manggas. Ngayon mga sasakyan doon. Hindi ko pwedeng sarado ang pintuan kasi mag-overheat ang cellphone ko. Nagaling ko sa camera. Overheat. Test lang mo lang, video maingay. Ayan. Ingay talaga. Bilisan lang natin. Kapit.
kabila na naman tayo. So, nakahabol tayo sa panahon. Sobrang init, napakainit dito. Ito na po yung ating ginawang t-shirt na nirepair natin. Ito na yung ginayahan natin itong sa ibabaw, ito yung gayahan, at ito yung sa ilalim, ito yung nirepair. So nakuha na natin yung eksaktong sukat sa katawan. Ayan, pantay na sila. Ito yung resulta ay pinapakita ko na ating ginagawang kinalas at tinabas at tinukatan, tinabas at tinahi, at ito na. So mga nagka-problema, may problema sa pagre-repair na hirapan, panoorin nyo lang itong aking video dahil ito yung nagtuturo patungkol sa kung paano tayo mag-resize ng malaking polo shirt, t-shirt na masunod natin yung gayahan. So sa mga hindi pa sa mga manunood, sa mga nanonood ng aking aking pagtuturo, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang po at like, share sa ating mga friends para lagi tayong updated sa ating mga videos nga gagawin. Maraming salamat sa inyong panonood sa muli na ating mga pagtuturo.